Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng Rigor War Ender 2. Medyo late na ang performance review na to, no? Pero kasi palagi ko pa rin paulit-ulit naririnig itong War Ender. And recently, mas sumisikat siya kasi nga nagkaroon ng AR1, kaso lang medyo mahal siya. Ito yung parang medyo mas abot kaya na version. And almost the same lang naman yung dalawa, yung AR1 saka ito. So guys, alamin natin kung karapat dapat ba tong ikumpara sa AR1. Samahan nyo ako guys, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Rigor One Ender 2, isa to sa mga ginamit na sapatos ni Austin Reeves bago siya nagkaroon ng AR1, ng kanyang signature shoes. Hindi ko actually nagamit yung War Ender 1, pero parang napakaganda lagi ng review nun. And for me, parang almost the same lang naman yung War Ender 1 saka War Ender 2. Same technology and almost same din ang price. So guys, medyo luma na nga ito and mas lalo pa siyang nagmura nung lumabas yung AR1. Kaya for me, worth it ito ngayon. Lalong-lalo na sa mga colorway na meron siya. Parang so far, meron akong 4 na colorway na nakita. 2 light color, 2 dark color. Parang mas gusto ko yung mga dark colors niya. Maraming nagandahan sa itsura nito. Puntahan na nga natin yung aesthetic and material. Anyway, yun naman na yung pinag-uusapan natin yung itsura niya. Yung uppers niya po, depende rin sa colorway eh. Pero parang ito lang yung may kakaibang uppers. Ang tawag nila sa uppers nito is PP Film. Reinforced support po ito. Very supportive na uppers nga talaga. Parang ripstop material ito, pero yung iba parang mga nylon mesh material yung ibang colorway niya. Parang mas breathable yun kaysa dito. Mas close, parang mas enclosed to yun. So, kung gusto nyo breathability, yung 3 colorway yung gamitin ninyo. Marami rin po itong infusing for support, for durability rin. Siyempre, pag magto-toe drag kayo, siyempre, mas tatagal ito, lalo na kung outdoor. Gumamit po ito ng air sac technology. Ito rin po ang cushioning setup na ginamit sa War Ender 1 and sa AR1. Sa mga pinakamahal nilang sapatos, itong ginagamit nila. Nitrogen-infused foam po. Mahal po itong foam na to. And meron din po itong frame na tinatawag. Carbon fiber to carbon lodi. Carbon loading na napakalaki. Mid-cut po ito. Usually, ang mga Rigorer, pang-gwardiya talaga. Good thing, meron na rin silang mga mid-cut na ginagawa rin ngayon. May mga TPU plate for lateral containment and umaangat pa sa heel counter, sa bandang heel part. So, may external heel counter. Ang ganda ng heel counter nito. Mamaya pag-uusapan natin. Yung silhouette niya, yung style niya, unique. Ito lang ang nakita kong ganito, no? Yung itsura. Meron pang parang Chinese character dito lang. Ang ganda. Ang ganda ng itsura niya, premium yung pakakagawa kahit sa loob. Ulitin ko pa ba? Anyway, bago kasi yung AR1, ito yung pinakamahal nilang sapatos. Ito yung premium, ito yung top tier nilang sapatos. So dahil dyan guys, dahil ang ganda ng shape, ang ganda ng itsura, mukha naman talaga mamahalin, and lahat ng tech na meron ang Rigor, nilagay na nila dito. Bibigyan ko po ito ng 10 out of 10 sa aesthetic and material. Kasi gusto ko itsura niya and may reason din kung bakit ang bilis ko makabenta ng ganitong sapatos. Next, traction and outsole na po tayo. Nako, guys, kahit hawakan nyo pa lang yung solid rubber outsole nito, guys. Pero ano guys, yung iba, semi-translucent. So, depende na naman po sa colorway. Parang ito, solid rubber outsole to. Yung iba, semi-translucent. And almost the same naman. Same sila ng translucent, semi-translucent. Napakakapit po. Gumamit naman kasi to ng ng herringbone pattern. Very subok na yung herringbone pattern. Lahat ng mga karamihan, sa experience ko, yung mga gumamit ng herringbone pattern na sapatos, mostly talaga makapit in all direction. May mga circular pattern din and yung logo ng Rigor nandito. Napipindot din yung air sac foam dito and yung carbon fiber na hahawakan naman dito. No? Ito rin siya. Stop on a dime po ito. Parang malapang point guard talaga ng sapatos. Minsan nga parang sobrang stop on a dime na parang matatapilok ka sa sobrang niyang kapit. Kahit pa dusty yung court,
makapit pa rin po siya. Hindi rin siya masyadong na-attract ng dust. Kahit yung white na rubber outsole na nagamit ko nito, hindi rin po siya nag-attract masyado ng dust. Top tier yung traction, herringbone pattern, matigas din po yung outsole. Galing, ang ganda ng outsole nito guys. Ang galing! Ang galing! And malalaki kasi yung grooves niya. Ang laki ng surface area. So, syempre, mas maraming surface area, mas maraming kakapitan yung floor. So, mas makapit po talaga. No, hindi hiwa-hiwalay, ang lalaki ng grooves. Isa sa mga pinakamagagandang outsole na nakita ko. Kasi, for me, parang indoor-outdoor na to eh. Perfect traction, hindi na kailangan patagalin. 10 out of 10 po ang traction yung outsole nito. Anyway, yung AR1, almost the same din dito and ang dami talagang natutuwa sa traction nun. Kaya nga sumikat yung AR1 dahil sa parang number 1 traction siya last year eh. No, parang for me, ito ang number 1 traction ko so far na nagamit ko. Kaso lang last year pa tong sapatos na to eh. No? Next, punta na tayo sa safety and support. Napaka-supportive ng sapatos to guys. Kasi unang-una, napakalaki ng torsion plate niya. Parang ito yung pinagmamalaki nito eh. No? One piece, na arch support na rin po siya. So, kung flat-footed ka, covered ka nito. Ang laki ng torsion plate na to, guys. So, iwas tapilok. Sobra yung torsion support na to. Oh. So, parang isa to sa mga pang center power forward, small forward na sapatos ng Rigorer. Dalawang malalaking TPU plate. Angat mula dito sa heel counter. No? May external heel counter siya. Perfect yung heel counter nito, guys. Unang-una, umaangat itong TPU plate na to, umaangat din po yung foam dito sa kabila naman para masuportahan, maramdaman mo yung lockdown dito sa heel counter mo. Na for me, pinaka-important na area na part ng sapatos kasi nga, ito talaga guys yung nagli-lessen ng papabawas ng risk ng tapilok. Hindi naman po talagang itong outrigger. Pero guys, speaking of outrigger, tingnan mo naman yung outrigger na yan guys. Napakakapal ng outrigger naman, di ba? No, mga side-to-side movement, no, covered ka dito, plus dito naman, no, covered ka pa rin. And by the way guys, no, napansin ko umaangat din kasi yung outsole. Though dapat kanina ko to sinabi sa traction, pero i-add ko na dito, no, kahit pa umaabot sa ganitong position yung paa, sa mga weird position, parang Kyrie Irving, no, pag ginawa mo yun, covered ka pa rin nitong sapatos na to, hindi ka dudulas, no. Yun, plus naging supportive pa nga to. Plus, meron mga infusing, plastic infusing for support and durability, syempre para rin sa lockdown yan. Syempre tatagal din kasi nandito yung pressure point ng sapatos. Plus yung uppers nga niya, PP film. Apat na colorway, parang ito yung pinaka-supportive. Though siya yung pinaka-enclosed din. So yung breathability nito, siya yung pinaka-bagsak sa tatlo, no? Pinaka-mababa. Meron pang parang flywire dito, no, na talaga sa baba, naka-dig in sa baba, ay mahahawakan mo eh, oh. Hawakan mo dito eh, parang nakaumbok. Ibig sabihin, umaabot sa baba yung wire. Tapos, may mga flywire din sa lacing system niya. Though parang hindi ko masyadong gusto yung flywire talaga na lacing system kasi baka maputol. Paano na? Ingatan nyo lang, no? Ingatan mo. Matibay naman mo. Makapal naman. So, dahil dyan, guys, very supportive na sapatos. Wala na akong hahanapin pa sa support na to, no? For me, parang so far, ito yung pinaka-supportive na Rigorer shoes na na-try ko. Ang galing. Safety and support, 10 na naman po ang ibibigay ko sa sapatos na to, no? Almost perfect lahat, ha? Next, punta na tayo sa comfort. So, hindi rin guys na babago yung fit and comfort nito, no? Kasi tingnan nyo naman, ang kapal ng Achilles heel dito, no? Very padded naman, all throughout. Well padded. Sufficient din yung padding nitong tongue. Same yung padding nung lahat. Step in comfort, sakto lang, no? Malambot naman pa rin to kahit papano. Konti lang yung forefoot flex nito. Meron naman, ang laki kasi ng torsion plate, eh, no? Meron may bounce to, map. Meron pa rin namang forefoot flex. Heel to toe transition, okay naman. Mobile naman din yung ankle mo. Lightweight pa rin to. Dito ako nagulat, no? Kasi parang ang kapal-kapal nung kanyang carbon fiber. And ang laki-laki. Makapal na paus, ang laki pa. Puro TPU plate pa eh, no? Gaan niya. Hindi siya sobrang bigat. Hindi siya yung ina-expect kong weight. Yung fit naman ito, perfect. Yung fit, ang sarap sa loob, guys. That's what she said. Kasi wide foot friendly pa rin siya. True to size na kayo. For me, perfect yung fit nito. Walang heel slippage. Mas maganda talaga guys na medyo wide para may space pa yung mga daliri nyo mag-spread out pagka galing nyo sa talon. Kasi guys, yun yung safer na way and yun yung
natural reaction ng mga daliri ng paa natin pag bumabagsak galing sa talon. Nag-i-spread talaga siya para makagrip sa ground, para maiwasan yung tapilok, para mag-absorb ng pressure, mag-absorb ng impact galing sa floor. So yun guys, fit and comfort, parang almost perfect. Bibigyan ko po to ng 9 out of 10. Yung step in comfort lang, yung straddle board lang sana lumambot pa. Next, punta na tayo sa breathability. Itong specific na colorway na to, medyo bagsak yung breathability niya, no? Parang mga 20% lang yung nakakapasok na hangin, 10%. Parang almost wala. Pero yung mga ibang colorway po, maganda po yung mga breathability, no? So yun na lang po yung piliin nyo. Kasi yung mga pasok talaga, 100% pasok ang hangin doon, no? So breathability guys, 9 out of 10 po yun, yung mga yun. Ito lang ang bagsak, no? Pag ito siguro 7 lang to. Kaya din hindi ko na perfect kasi yung tongue nila hindi rin masyadong breathable. Ganon din yung uppers, no? Or sana yung tongue din nun, mesh na open mesh talaga. Mapi-perfect ko na ang breathability. Next, cushioning na tayo guys. Alam nyo naman yung mga nitrogen-infused foam. Lalo na kung ganito, full length po to. Ganito yung mga gusto kong cushioning setup. Ang ganda ng impact protection. Very bouncy, lalong-lalo na kasi carbon load dito. So talaga may, may push forward, may energy return, no? Napakadaming energy return nito. Plus pa nga full length siya na air sac technology, air sac foam, which is yung pinaka-premium nilang foam. Siguro, hindi ko lang ito mapi-perfect kasi medyo bawas yung court feel. Gusto ko pa sana ng konting court feel, no? Pero kung center kayo, tapos hindi nyo priority yon, power forward kayo, priority yung impact protection, talagang perfect yung sapatos na to sa inyo. Dahil dyan guys, ang score ko dito sa cushioning setup niya is 9 out of 10. Last guys, punta na tayo sa price tag. Ngayon, sad to say, ang Rigurer parang hindi siya katulad ng mga 361 ng X-Step na parang binababaan nila kagad yung presyo nila lalo na pag naglumuluma na. Parang ang Rigurer, sinusustain nila, minimaintain nila yung price. Okay lang naman, nothing wrong with that. Lalo na kung ganito naman, kaganda yung sapatos talaga. And siguro gusto rin nilang iba rin yung kanilang target market. So ito, nasa mga 4,600 to 5,000 pa rin siya kahit may voucher pa. So medyo nandun pa rin sa pricey, pero kasi kung ikukumpara mo siya sa mga US brands, sa iba mga top brands, no, mga sikat na, pag ganitong technology talagang aabot ka na sa 10,000. So parang for me sulit na pa rin to. Nagkataon lang na nagre-review kasi tayo ng mga X-Step, mga 361 na hindi mo malaman kung paano nila na nagagawang ipamura ng ganun yung presyo nila. Pero kasi for me, parang okay na rin. Panalong-panalo na po to sa ganung presyo. May carbon fiber, premium material, premium yung itsura, pati yung box. By the way guys, ang ganda-ganda ng box. Worth it naman kasi nitrogen-infused foam din yung ginamit. And kung gusto nyo rin na kumuha nito, no, huwag kayong mag-alala. Maglalagay ko ng link dyan sa baba. Legit seller po yan. Rigurer po mismo. Hindi, wow. Highly recommended lalo sa mga centers, power forward, small forward dyan. No? Pero kung naghahanap pa kayo ng mga ibang Rigurer shoes, for forwards and for centers, nandito po guys, maglalagay ako ng link. And yung bilog dito, huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!